teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat masaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat masaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. Okay, buti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat masaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat masaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat at muli sa ating mga kapatiran na ngayon ay nandirito na sa atin sa Worship Center. Good morning, brothers and sisters. Salamat, Panginoon, sa isa na namang araw at sa mga lagi sumusubaybay sa atin tuwing umaga na isang maganda at pinagpalang umaga po para sa ating lahat. Yes, mga kapatid, at sa ating pangunahing panalangin ay bigkasin muna natin ang Exodus 33:14 sa New King James Version.
And He said, my presence will go with you and I will give you rest. Wow! Kaya Uy, sa ang ganda. Tagalog, mga kapatid, kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Praise God. Yan yung word natin ngayong Oo umaga. nga, oo Praise nga. tungkol sa kapahingahan. Glory to Rest God. and spiritual healing. No? Oo. Yeah. Sige. Sige, Opening prayer muna yes. tayo. Si Yahweh ay papurihan sapagkat ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Katulad ng sinabi sa Exodus 33:14, Lord, go with us today. Yes, Lord. For your ever presence will be our source of knowledge, wisdom, and the power of the Holy Spirit will give light to the word na i-declare namin sa umagang ito at upang bigyan ng karangalan ang iyong banal na salita. Muli, Lord, nagpapasalamat pa kami sapagkat ang banal na Espiritu ay narito at mangunguna sa amin upang madeklara ang ibig sabihin ng lahat ng aming gagawin na magbibigay sa amin magbibigay ng karangalan sa iyong banal na salita. Kaya manguna ka at ini-invite namin ang banal na Espiritu to go with us as we present your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa sanctification, nandito tayo sa Kingdom of God. Ang ating pong tatalakayin ay healing, God's healing in the Kingdom of God. Ito yung ikatlong bahagi tungkol sa pagpapagaling. At tatalakayin natin dito sa Exodus 15, verse 26 at saka sa Psalm 103 from verses 1 up to 5. Basahin ko po ang Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinmang mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang iyong manggagamot. Amen. In English, he said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Amen. At dito naman po sa Awit 103 verses 1 to 5, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, ang lahat ng sa aki magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Basahin din natin sa English, mga kapatid, no? Ito. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. 5, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. Amen. So nandito po tayo sa ikatlong bahagi ng tungkol sa healing in the Kingdom of God. So tinalakay natin last week yung the goal of healing, yung number 1, the goal of healing is recovery and restoration. At yung ikalawa, healing is freedom. Pero talakayin mo natin, i-review natin yung ating dalawang goal ng healing. Yung una, the goal of healing is recovery and restoration. So ang ibig sabihin ng recovery at yung restoration ay ibalik sa dati, sa original na kalalagayan. Kasi kapag ang tao ay may sakit, alam nyo, hindi ho normal functioning ang kanyang body. So ngayon, kapag nagkasakit tayo, hindi tayo normal, your body is not at ease. Pero kaya ang nangyayari, ang body natin nagkakaroon ng disease, meaning hindi siya normally functioning. Kaya ang healing ay nagbibigay sa atin ng restoration.
Kaya yung ating ministry, yung ginagampanan nating gawain ngayon, at ito ay bahagi ng principle sa Kingdom of God, yung pagpapagaling na iyan, ay ibinabalik natin ang isang taong nagkasakit. Nagkaroon siya ng infirmity o deformation doon sa kanyang katawan, in body, soul, and spirit. So yan ang goal ng healing. Mahalaga ito dahil kasi kapag ang isang tao ay may sakit, alam nyo, hindi siya makagalaw. May mga madaling pagkakasakit, meron namang talagang napakahirap. Even to the point na magiging bedridden yung ibang tao. Kaya dito ay tinatalakay natin ito kasi ang daming tao ang may sakit. Maraming mga tao hindi nila naunawaan ang tungkol sa sakit, hindi rin nila lubos na maunawaan ang tungkol sa healing na bigay ng Panginoon. Kasi totoo naman, kasi kung minsan napakasakit at napakahirap ng kanilang nararanasan dahil sa kanilang sakit. Kaya dito ipinapakita sa atin ng ating pag-aaral na ang healing ay kasama sa Kingdom of God. At ito ay ang ministry ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nandirito sa lupa. At ang purpose ng restoration ay to bring back something or someone to its original state or usable stage and functional condition. Kasi sabi ko nga, di ba, may mga pagkakasakit talagang hindi ka na makagalaw. Minsan yung iba nga talaga bedridden na nga talaga sila. Kaya kapag may sakit ang isang tao, nagpipray tayo for healing, di ba? Gusto natin makabalik sa original na kalalagayan ng katawan na kung saan tayo ay malakas, masigla, masaya, may kapayapaan sa ating buhay. Kaya merong bigyan natin yung difference ng healing at saka restoration, ha? Kapag tayo po ay pinagagaling, tayo po ay nire-restore. So ano yung difference na yan? Yeah. There's a difference between being healed and being restored. Ang being healed isa po itong proseso na being set apart from Set free. set free from trauma, Oo, no? pinalalaya. Oo. Set free from trauma, grief, and pain, Yes, and lalo na yung detrimental pain. impact of man's Saka may anxiety yan words. We are Oo. being set free. Oo. Ito po yung pagiging pagpapagaling na tinatawag ay isang proseso na pagiging malaya mula sa trauma, kalungkutan, pagkawala at sakit at ang masamang epekto ng mga salita o pagkilos ng tao sa iyong buhay. Minsan, may mga tao na may masamang ugali, no? Kung mapagkutsa, Kapag may sakit, Oo. mayroong mga negative na sinasabi. Oo. At nakakadagdag pa doon sa emotional na paghihirap ng taong may sakit. Oo. Kaya kapag tayo ay hinil ng Diyos, pinalalaya tayo doon. Kaya itong healing, ito yung pagkilos ng pagiging hiwalay sa lahat ng negatibong epekto ng ating pamumuhay. Ito ay ang pagsira sa lahat ng ugnayan sa iyo, emotional, physical na nilabag. Ito ay trahedya at pananakit, ay pagpapalaya at ibig sabihin pagkawasak o pagkakahawak sa iyo ng taong ibig manira pa sa iyo sa magitan niya ng kanyang Kasi ang pagkakasakit, kasi kahinaan. kasi bandage po yan mga kapatid. Alam nyo, gawain ng kaaway yan. At ang sakit naman ay nakapasok sa ating buhay nung nagkaroon ng fall si Adan at si Eva. Ika nga death came in. You see? Kaya maraming mga negatibong effects ang pagkakasakit. You see, meron kang madali, simple lang, may ubot sipon ka, pero meron talaga, kapatid, alam natin yan, na meron talagang dumadanas ng napakahirap na pagkakasakit. Kaya ang nais ng Panginoon ay makalaya tayo sa ganyang uri ng karamdaman na ating nararanasan. At kapag tayo po ay pinalaya na sa ganyang uri ng mga pangyayari sa buhay natin, we are now being restored.
Si pinalaya ka, pagkatapos you will be now restored to your original condition. At ano yon? Magiging malusog kang muli. Si babalik ka sa original condition, yung kung papaano tayo nilikha ng Diyos. At kung mapapansin ho ninyo, si Adan at saka si Eva, wala pa yata akong nabasa na sila ay inubo, sinipon, o nagkaroon ng cancer. You see? So dito makikita natin mga kapatid, they are in a good condition ng kanilang kalusugan. Kaya lang, nagkasala nga kaya nakapasok itong mga negative effects na ito, na ang isa nga sa negative effect ay nagkakasakit ang maraming tao. Kaya para sa ating mga mananampalataya, tayo ay pinalalaya from the bondage of pain, while yung restoration returns o ibinabalik tayo doon sa ating tunay na kalalagayan ng ating katawan, and we are deeply rooted in the love of God. Kasi yan ang nagpapalakas sa atin Ang pag-ibig ng Diyos, yan ang lumikha sa ating lahat. You see, kaya nga kumisa kapag mayroong mga may sakit nagiging matampuhin nga kay Lord kasi bakit daw siya nagkakasakit, ano ba daw ang kanyang nagawa sa buhay, at marami po ang dahilan. But basically, ang isa pong dahilan ng pagkakasakit sapagkat meron tayong nagagawang hindi mabuti, at ang ilan dyan ay hindi tayo naging mabuti sa templo ng banal na Espiritu, na kung kaya ang ating katawan, syempre, pag hindi mo inalaga ang mabuti yan, ay talaga namang nagkakaroon siya ng karamdaman. Kaya ang healing is a liberation, freedom, kapatid. Kasi nga kapag ka may sakit limited na yung pagkilos mo, di ba? Kaya it is defined as the act of setting someone free from bondage. Pinalalaya tayo. Liberated na tayo, free na tayo, malaya na tayong lahat. That's why healing is a provision na bigay sa atin ng ating banal na Diyos Ama sa langit. Bilang kanyang mga anak, hindi naman niya gusto na ang kanyang mga anak ay mga may sakit. Ang mangyayari, di hindi naman tayo makakakilos ng mabuti at mahusay para tayo ay makapaglingkod sa ating Diyos Ama sa langit. Paano tayo makagawa ng kanyang mga layunin kung tayo ay may karamdaman? Kaya ang kagalingan, bigay ng ating Diyos Ama. Tayo kanyang mga anak, tayo ngang mga magulang dito sa lupa, hindi natin gusto na nakikita yung ating mga anak na may sakit. Di lalo pa yung ating Diyos Ama sa langit. Ang gusto niya, tayong lahat ay masigla. Tulad ng sinabi natin, pinalalago, pinalalakas tayo ng Diyos. Ang lakas natin tulad ng isang agila. That's why healing is our redemptive right. Anong ibig sabihin mga kapatid? Na healing is also a redemptive right. Sapagkat ito ay included in God's redemptive plan mga kapatid. Jesus provided divine healing on the cross in His death, burial, and resurrection. Just as He provided remission of our sins, mga kapatid, therefore we also have a redemptive right to divine healing, mga kapatid. Ito po yung mga binasa natin kanina sa Exodus 15 saka Psalm 103. Okay, right. Ngayon, yun yung dalawang tinalakay natin last week. Yung goal ng healing ay healing and redemption. So, ikalawa, healing is freedom. Yung ikatlo, eto ngayon, healing is rest. Katulad ng binasa natin kanina, sabi ng Panginoon, 33, yung Exodus 33, verse, ano ba yun? 14. 33, verse 14. Oo. Ako'y sasa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Na oo naman. Alam nyo, pag may sakit, hindi ka restful May pain. No, hindi ka, wala kang kapayapaan. Bakit ako may sakit? Yung bang ganoon, ano mangyayari sa akin? At lalo na, kapag ang sakit mo ay yung mabibigat na klase ng sakit, ay nako, ano mangyayari sa akin? Terminal ba ako? Meron ba akong pag-asang gumaling? Ala, ang dami-dami na pumapasok sa kaisipan. Nawawala ngayon
yung kapayapaan. At kapag wala kang kapayapaan, wala kang kapahingahan. Kaya nga kung minsan sasabihin na, buti pa hindi ko na lang alam na may ganito pala akong karamdaman, ganoon, di ba? So, ito po ay isang magandang pag-aaral natin na nakapaloob sa healing ng Panginoon ay binibigyan niya tayo ng kapayapaan. At yung kapayapaan yan, naghahatid sa atin ng kapahingahan. Mapapahinga ka. Wala ka nang pinoproblema, hindi ka nabibili ng gamot. Wala ka ng pain, wala ka ng trauma, wala ka ng anxiety. Ang iniisip mo na ngayon is kasiglahan at kasiyahan. Talaga naman magkakaroon ka ng kasiyahan kapag ikaw ay gumaling. Minsan nga lang, meron ka lang ubot sipon no? Diba? Uneasy ka na. Pero pag gumaling na, ang ating dinaramdam, wow, talagang total joy. Tuwang-tuwa ka. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. Ganun na agad ang ating binabanggit Kaya itong concept ng healing ay kapayapaan, kapahingahan mula sa oppression ng ating kaaway. Kasi yung kaaway natin, gusto palagi tayo bigyan ng problema sa buhay. Ang gusto, bigyan tayo ng mga sakit para hindi tayo makagalaw. Ang gusto, para problematic tayo sa buhay natin. At mainis tayo, magalit tayo sa ating Panginoon. Kaya yung Psalm 55, ang author niyan, ang salmista, nang siya ay magkaroon ng suliranin. Nakita ko dito, may depression siya Ganun na lang ang klase ng kanyang damdamin. Kaya sinabi niya sa Psalm 55, 1-6, ang panalangin ko, sabi niya, ano kayong panalangin niya? Ang panalangin ko, O Diyos, pakinggan, mga daing ko ay wag namang layuan. Lingapin mo ako ay sagipin, sa bigat ng aking mga suliranin. Sa maraming banta ng mga kaaway, nalilito ako at hindi mapalagay. Ang dulot sa akin nila'y kaguluhan, namumuhay sila at may galit ngang tunay. Itong aking puso'y tigib na ng lumbay, sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot, ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad, hahanapin ko ang dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Nakita niyo po yung salita ni Haring David dito? Yan ang dala ng dala ng pagkakasakit. Ligalig ang buong pagkatao. To the point na ayoko dito, ayoko tong sakit na to. I wish I could fly away like a dove. At malalayuan ko itong damdamin ito o itong nararanasan kong ito. No, I would fly away and find rest. Sabi. Kasi ang pagkakasakit, wala talagang kapahingan. Kaya kapag tayo po ay pinagaling ni Lord, wow, there is rest sa ating buhay. Kaya si Haring David nasa depressive state siya. And depression is not an ordinary sickness. Mahirap po sakit ito, mga kapatid. Kasi ang buong pagkatao mo, body, soul, and spirit, ay affected dito. Kaya yung kanyang yearning, yung kanyang pagnanasa na makalaya mula sa ganitong klase ng damdamin or emotional depression, emotional turmoil. Alam mo, kaya sabi niya, ayoko, gusto ko na lumaya, gusto ko lumipad. Sabi niya, ganyan din ang maraming mga tao na mayroong mga pagkakasakit. Kung pwede nga lang, pagkagising mo sa umaga, iba na agad ang pakiramdam mo, okay ka na, 100% ka na okay. But then, sa ngayon, although hindi imposible sa Diyos yan, but there is a process ng pagpapagaling ng Panginoon. At ito po ang tandaan natin, ang Diyos ay nagpapagaling. Mahal tayong lahat ng ating Panginoon at tayo ay kanyang bibigyan ng kapahingahan. You see, it's just a sense of peace sa buhay natin. Not only sense of peace, but a security na in the midst of suffering, andito yung ating pag-asa. Ang pananampalataya natin na nagpapagaling ang ating Panginoon. Sabi nga ni Lord sa Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. Itong binasa natin sa Salmo 55:6, kinumpara ito sa isang dove. Ang isang dove is a symbol of peace and innocence. Kaya while this verse speaks of physical desire to fly away and
para interpreted as a metaphor for seeking o ng spirit. Ito po ay nagpapahayag ng spiritual rest and healing in God's presence. Oo, itong salmong ito, Amen. Salmo 55:6, no. Ano pa mga kapatid? Spiritual significance of Psalm 55:6 ay resonates with believers who seek refuge in God, finding rest and security in Him, even amidst the storms of life. Sa dami ng mga struggle sa buhay, mga kapatid, ano nga ang naitanong ng isang salmista? Where will my help come from? Yes. Kaya oo. na isulat itong Salmo 121 verses 1 to 8, doon sa mga burol ako'y napatingin, saklolo sa akin saan manggagaling, ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di natutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw, kung sa gabi di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa panganib kay ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon ka't iingatan ka, di maaano kahit na kailan. So what lesson can we learn from the life, from the experience of David? Alam nyo, ang natural tendency talaga ng mga tao, lalo na yung mabibigat ng sakit, alam nyo, nasihintakutan sila. Totoo yan, may ganyang klaseng silang damdamin. Ano ba ang mangyayari sa akin? Kaya sabi nga, where will my help come from? So ano matututunan natin? Tumawag tayo sa ating Panginoon at sundin natin siya. Kaya ngayon, di ba, ang ating pag-aaral ay isang magandang pag-aaral na lumapit tayo sa ating Panginoon. Pagkat ang Diyos is the God that healeth us. Nagbibigay siya ng kalakasan sa atin. Kaya anuman ang nagaganap sa buhay natin, tumawag tayo sa ating Panginoon. Kaya dito sa James 5:14-15, meron bang may sakit sa inyo? Tinatanong sa atin. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin, may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon. Amen. Glory to God. You see, yung statement that healing gives us rest suggests that the process of healing, whether it is physical, emotional, or spiritual, can lead us to a state of peace and tranquility. This implies na kapag tayo po ay nakarecover sa mga sakit, yung mga broken relationships na nagbibigay sa atin ng kalungkutan at yung ating relasyon sa ating Panginoon, nakakapagpanumbalik tayo kapag tayo po ay nakarecover na, nakakabalik tayo sa ating Panginoon. Kasi totoo talaga yan, kung minsan may mga pagkakasakit, yung may tampo to God Dahil kasi nga, bakit naman ako may ganitong klase ng karamdaman, tinatanong. So, physical healing and rest, when we are sick or injured, our bodies are working very hard to heal and repair. You know, our body has the capacity to heal itself. Kaya ang rest ay crucial sa proseso po ng ating healing. Kasi yung rest, ayan, importante, malaki po ang nagagawa niyan po sa healing process ng ating katawan. It repairs the damaged tissues and mga infections natin, kinakalaban ho yan ng ating sariling katawan habang tayo po ay nagpapahinga. At kapag kumpleto na ang ating kapahingahan, ang makikita mo, pagkatapos mo matulog, magpapahinga ka, ang lakas mo na. Kaya kung minsan kapag sinabi mo, ang katawan ko, matulog ka na kapatid, pahinga mo lang. Diba? Yung ang nutritionist na pinupuntahan namin, alam nyo, pagka pumupunta kami daw, palagi may recommendation yon. Rest for 3 days. Palagi niya sasabihin, kaya ka nagkakaganyan. Sige, magpahinga ka lang. Pahinga ka lang, 2 or 3 days. Okay ka na, balik ka na ulit sa dati mong ginagawa. Kasi kailangan natin yan, mga kapatid. Yan ang tinatawag natin physical healing and rest. Meron naman tinatawag na emotional healing and rest. Yeah. Ito naman, pinoproseso naman natin. Ito yung mga emotions natin. Diba? Meron kang sama ng loob.
Ano yung mga drama mo sa mga, oh, bakit ka ba may sakit? O baka naman, ano ba ang daladala mo? Physical ba yan o emotional ba yung daladala mo at bakit ikaw ay nagkasakit? O kailangan din kung minsan, we have to sit down and meditate. Tingnan natin yung ating sarili at tayo magpalinis sa ating Panginoon. Ano ba yung mga nilalaman ng ating puso? Ano ba ang mga sugat mo? Ikaw ba ay nasugatan? Ang iyong damdamin, nasugatan ba yan? Sino ang nagbigay ng sakit sa iyong puso, sa iyong isipan? So, kapatid, emotional healing. So, let us talk to God and makipag-usap tayo sa ating Panginoon. And one of the important need pagdating po dito, lalo sa emotional healing, is actually forgiveness. Hingi tayo ng tawad sa Diyos. Baka meron tayong mga nagawa sa ating sarili, sa ating Diyos, sa ating kapwa. At patawarin mo rin ang mga taong nanakit sa iyo. That is part of the emotional restoration, emotional healing and rest sa ating body. At meron din naman tinatawag na spiritual healing. Oo, yeah, spiritual healing and rest, no? Ito po, it involves finding meaning and purpose in life, connecting with a higher power. Yes, relationship kay Lord yan, Yes, oo. kapatid. God's presence and comfort are presented as a source of spiritual healing and rest, mga kapatid. Kaya, pag the presence of God, when we are in the presence of God, may involvement tayong gagawin. It involves prayer, and of course, meditation and Yes. scripture study, and worshiping God, kapagkat na essential yan sa ating spiritual rest. Finding meaning and purpose beyond daily routines can contribute to overall well-being and healing, mga kapatid. Saka ano pa ang importansya ng rest in the bakit healing nga ba? process? Mahalaga po talaga yan, kapatid. Napansin niyo ba yung mga may sakit? Alam sasabihin ng doktor, hindi, check-in ka, confine ka, tapos pahihigain ka doon sa hospital, di ba? Ano ang purpose noon? Para makapagpahinga. Kasi minsan pagka nasa bahay ka, kung ano-ano binubuting-ting mo sa bahay, kung ano-ano rin ginagawa, hindi nakakapahinga. Paano gagaling? Kaya mahalaga ho yung kapahingahan, ha? Tapos kapag minsan hindi ka pa naman totally magaling, ano? Pero kapag alam ng doktor, nakapahinga ka na, o sige, uwi ka na, tuloy mo na lang sa bahay yung mga gamot mo. Actually, he wanted you to rest. Ano naman ang gagawin mo pag ikaw na doon sa hospital bed? Tulog, inom gamot, kain ng tamang pagkain, bibigyan ka ng tamang pagkain ng nutritionist ng ospital. Kaya lang, minsan, nagko-contribute din ng matagalang pagpapagaling. Kapag kasi, matagal. Hindi, iniisip mo kasi yung babayaran mo. Si Lord yan, by faith. The Lord provides. Imbis na gumaling, makapagpahinga iniisip yung bayad. Pero marami tayong sharings, ha? They run into millions. Bakit namin, andito to kapatid, ha? They run into millions. Pagkatapos bigla ba namang ka-ending-ending ng kanyang pagkahaba-habang sharing, no? Ninanarate niya kasi yung yung umpisa ng pagkakasakit, hanggang na ospital, na operahan, etc. Tapos ka-ending-ending sabihin, praise the Lord, wala ho kaming binayaran. Nag-donate lang ho ako doon sa may basket, doon sa may harapan ng cashier. Grabe. Diyan po makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Hindi lang kagalingan doon sa sakit, kagalingan din ng emotion mo kasi iniisip mo yung babayaran mo, di ba? So that is something emotional, di ba? Nagkakaroon ng anxiety. But after all this experience, talagang amazing ang Diyos, awesome ang Diyos. Pero sa haba-haba ng sharing niya, ang ending niya, wala po kaming binayaran. Glory to God. O sige, the importance of rest and healing. Oo, hindi lang po ito ay simply break from an activity. Ito po integral part ng healing process. Inaalaw ang ating bodies to and minds to rejuvenate. rejuvenate and restore themselves. Kaya nga po when we prioritize rest, we allow our bodies and minds to heal more effectively. Yes. Kaya leading to a greater sense of well-being and peace, mga kapatid. Yes. So yung yan ay tulong din ng ating Panginoon. What grasya ng Diyos Kasi sa grasya lahat, mga lamang yan. kapatid. Oo. Hindi natin magagawa on our own, pero
dinidiktahan tayo ng banal na Espiritu na ganito ang iyong gawin. Amen. Okay, purihin ng Diyos. Kaya yung the statement that healing gives us rest, it highlights the importance of both the physical and emotional aspects of our well-being. When we prioritize healing and rest, we create a path, isang daan, para po tayo ay magkaroon ng kagalingan at magkaroon tayo ng a more fulfilling and peaceful life. Mahalaga yan. Kaya sa healing, rest is important in our well-being. Sapagkat kapag tayo po ay may kapahingahan, mga kapatid, when you're sick, your body is working hard. Especially kung meron kang infection. Kaya ang kapahingahan, kasi nga yung body natin, it heals itself It heals itself. Alam ng Diyos ang gagawin Pansinin niyo sa Old Testament, wala ko nakitang doon, espesyalistang doktor, na katulad ng mga meron tayo na iba't ibang espesyalista sa bawat organ ng ating body. Diba? Lahat sila ay tumatawag sa Diyos at itinaas yung scepter para sino man daw ang tumingin doon ay magkakaroon ng kagalingan. Alam niyo, ang kapahingahan yan, tumutulong yan sa ating immune system. Nagfa-function at its best ang iba't ibang organs ng ating body kapag tayo po ay may kapahingahan. Kaya more effectively, nagiging mas effective ngayon ang pagkilos ng mga iba't ibang organs natin to fight off infection. Kasi wala kang ginagawa nagpapahinga ka lang. At lalo na yung brain mo. You see, kapag ka nandun ka sa restful stage, malaya pong nakakakilos yan at nakapagbibigay ng healing sa ating katawan. Kaya yung rest na yan, nagpo-promote po ng tissue repair. Kaya nga sabi nga ng nutritionist na pinupuntahan namin, sabi niya, I do not heal you. Sabi niya, what I tell you, sabi niya is, what I teach you is, you help your body to help itself. Tulungan mo ang body mo na gumaling siya. Sabi niya, that is what I am telling you. I don't have the right to heal you. I can only give you the teaching. I can only give you the suggestion. Tulungan mo ang sarili mo na ikaw ay lumakas ang immune system mo. Kasi ang body, may ano yan meron siyang pansariling pamamaraan upang gumaling at mahil niya ang kanyang sarili, yung katawan natin, kapatid. We have that gift from God. Yes, there are times when we need doctors and medicines. Pero ang lahat po ng bagay, kapatid, grasya lang ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo ay mayroong kapahingahan, nagre-repair po ang body natin, sarili niya. And rest helps regulate inflammation. Nabasa ko basa ka sa internet, marami ka mapag-aaralan, one of the most causes ng mga pagkakasakit ngayon is actually inflammation. Na bago ka magkaroon ng sakit, ay meron munang inflammation. Well, totoo naman, halimbawa, sipunin ka lang. Bago ka naman sinipon, namamaga muna yung sinus mo. Bago ka naman nagkaroon ng sore throat, diba? Pero na-inflame na. Isang araw nga, ang sakit-sakit ng throat ko, inflame na. Wow, inflame na. Sisipunin na ako nito, sabi ko nga ganyan. So what I did immediately was get a warm water, put some salt, and then gurgle. Ay, awa ng Diyos. Tapos uminom lang ako ng isang gamutan ni Joseph, and then it's now okay. You see, ganun po ang buhay natin, mga kapatid. We have to help ourselves, you see. Kaya yung kapahingahan, importante din po yan sa buhay natin. So, pinagagaling niya yung mga inflammation sa buhay natin. At hindi lang niya, alam niyo yung kapahingahan, nag-i-improve po yung ating kaisipan. Pag pagod ka, ibang isip mo. Kapag pagod ka, tapos may sakit ka pa, may dinaramdam ka, iba na ang line of thinking mo. Diba? Sometimes, very negative na, foggy na ang brain mo, ang emotion mo, matampuhin, magagalitin, madaling mainis. Pero kapag may kapahingahan ka, ay pagising mo, ang bait mo. Napahinga ang isip, napahinga ang nerves, napahinga yung ating mga tissues, napahinga yung mga organs. Yan po ang ginagawa ng kapahingahan. Kaya po ang healing, mahalaga po yan.
healing gives us rest. And then, rest also allows us to recover. Nagkakaroon tayo ng focus na tayo po ay mag-recover sa ating dinaramdam. Kaya mahal kayo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pagkatapos nga ng pahinga mo, di ba? Ganda na ng damdamin mo. Sarap na ng kain mo. Kaya lang, pag may sakit ka, misa wala kang gana kumain. Masarap ang pagkain sa harapan mo, ayaw mong kainin. Pero kapag napahinga ka, sarap na ng kain mo, dami mo nang nakakain, balik ka na sa dati. Restored to the original condition. Pero rest is essential when recovering from illness. Kasi may tinatawag na binat eh. Ay, alagaan mo sarili mo, huwag ka mabinat. Oo. Kaya nga, pag nag-rest ka, complete rest. Bago ka sumabak sa isang pagbalik mo sa dating gawain. Para magkaroon, totally, maka-recover. Ma-bolster yung body mo, yung mga nasira, at yung kapahingahan ay includes yung sleep. Importante yan, mga kapatid. Alam mo, mahalaga din po kapatid sa rest. Alam mo yung prayer eh. Yung emotional healing talaga, restoration niya ng ating relationship sa ating Panginoon. Bumalik tayo po sa ating Panginoon. While resting, talk to God. Kausapin mo ang Panginoon. May na malaking magagawa po ang ating pakikipag-isa at pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Tandaan natin, our body has the capacity to heal itself, ha? So, kailangan lang lagaan natin yung ating sarili kasi we are the temple of the Holy Spirit. So, meron tinatawag talaga na restful healing. Oo. Restful. Bakit sinabing restful? As the name implies, mga kapatid, restful healing involves taking time to reflect and recover. Ibinibigyan tayo ng pagkakataon na an opportunity na i-minimize natin yung stress and assess yung mga situation na nangyari. Through the power of the Holy Spirit, ididikta niya, sasabihin niya, dito ka nagkamali, ito gawin mo. At makikita natin, ang kapalian na yan ay magiging tama sa susunod na gawain natin, mga kapatid. At hindi na mangyayari yung mga pagkakasakit na nangyari sa atin sapagkat nabigyan na tayo ng karunungan at understanding ng banal na Espiritu at siya na rin nagpagaling sa atin. You know, stress is one of the causes ng maraming mga pagkakasakit. No? That's really very true, lalo ngayon sa present generation natin. Nako, everyone is napakarami ng stress kaya maraming mga nararamdaman ang iba't ibang mga tao. Kaya nga pagpunta sa doktor, sasabihin na sa doktor, pahinga ka nga. Sobra ka naman, pagod na pagod ka na dyan sa ginagawa mo. Kaya paano kang ma-heal? Kaya kapag tayo po ay pinagaling ng Panginoon, mahalaga po yan na pahinga tayo, kapatid, at mare-restore tayo sa ating original condition. Kaya itong principle of healing sa kingdom of God focuses about God's power and authority. It demonstrates His rule over our lives. Ang Diyos ngayon ang may kapangyarihan sa buhay natin, lalo na ngayon nandito tayo sa Kanyang kaharian. Mahalaga po ang pananampalataya. Sa panahon po na tayo ay mayroong dinaramdam, manampalataya tayo sa ating Panginoon sapagkat ang kagalingan ay redemptive right natin. Tayo po ay may kagalingan ayon sa pag-ibig ng Diyos para po sa ating lahat. So itong kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang power at authority, mahalaga po yan, mga kapatid. Paniwalaan natin mahal tayo ng Diyos at gusto ng Diyos magaling tayo and God delights in our healing and restoration. Kaya yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon, you know, during rest, think of this, study the Word of God. At ito po ay makatutulong ng malaki para po sa ating paggaling. Kaya tandaan din natin, ikatlo, una, di ba, mahalaga, kapangyarihan ng Diyos at authority ng Diyos over our lives. Ikalawa, yung faith and belief natin sa pananampalataya natin, pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Yung ikatlo, mahal tayo ng Diyos, God's love and compassion. So, when we speak of God's love and compassion, ito po'y pagpapagaling na sumasalamin sa pagmamahal at habag ng Diyos sa kanyang mga nilikha, mga kapatid. Lalo na sa mga
nagdurusa. Ang puso ng Diyos ay nagnanais na magdala ng kabuuan at kagalingan sa kanyang mga tao. At pagpapagaling, of course, na pagpapakita ng kanyang hangarin na nagre-reflect ng kanyang pagmamahal at compassion sa tao nga nagkakasakit. Kaya nga ang pagpapatawad ay isang kinakailangang bahagi ng pagtanggap ng kagalingan. Dahil dito ay nagpapahintulot sa isa na makawala mula sa pasanin ng mga nakaraang pananakit at pagkakasala. Yung ika-4. Ang ika-4 yung yung kingdom principles. Healing is a demonstration of the kingdom of God's presence and power. Kaya po tinutulak niya ang itinutulak niya ang kapangyarihan ng kadiliman at ng evil, no? The kingdom principles of mercy, love, and faith are all relevant to the concept of healing mga kapatid. God, yes. Sapagkat healing it involves wholeness, renewal, and holiness of life, mga yes, kapatid. mahalaga po yan, mga kapatid. Kaya, alagaan natin katawan natin. When you seek the kingdom of God, of course, you seek His will, mga kapatid. Yes, okay. When you seek God's will. when you seek God's will, it involves prayer time, seeking guidance, and aligning one's will with His. With the will of God. Kaya nga alamin natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos at sundin natin. Kaya sinabi niya din sa Exodus, sabi niya, kung susundin ninyo, di ba? Sinabi niya dito kung buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang iyong manggagamot. Okay. See, kaya alamin natin, ano ba ang will ng Diyos? Sundin natin. Kaya kung minsan, alam niyo yung pagkakasakit, meron lang re-reveal si Lord. Meron lang sinasabi, makinig ka mabuti. Sit down ka muna. Sabi, pahinga ka muna at mag-usap tayong dalawa. Baka meron ka lang nakakalimutan gawin na pinagagawa ko. Sinasabi ng Panginoon. That's why, really, we have to seek the will of God. See, sabi nga sa atin ng salita ng Diyos, try to learn what pleases the Lord. And then, holistic healing. What does it mean? When God heals, hindi lang niya hini-heal yung symptoms ng sakit mo. Halimbawa, meron kang ubot-sipon. Yun ay simptomas. Ano talaga ang dahilan? Bakit meron kang ubot-sipon? There's infection inside. Malaki ang kulang mo ng vitamin C. Sasabihin kasi sa iyo ng doktor, take ka ng vitamin C. There is a reason inside. So when God heals, hindi lang yung symptoms mo ang hihilin, ang pagagalingin ng Diyos, everything that is in you, body, soul, and spirit. Kaya nga restoration doon sa original condition mo Kaya hindi lang yung symptoms ang pagagalingin niya. Body, soul, and spirit, pagagalingin tayo na ating Panginoon. Kaya maganda nga kaya pag-usap talaga tayo sa ating Panginoon. At sumasagot naman. Nagbibigay siya ng wisdom at tinuturuan tayo kung ano yung ating gagawin. Kaya magiging masaya tayo at nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Kaya alam mo yung joy at sorrow, kasama ho sa buhay natin. Pero sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, kasama din yung healing. Kasama healing, ando doon din yung kaligayahan. Kapag tayo po ay may magandang relasyon sa ating Panginoon, masaya ang buhay. Diba? Masaya ang buhay natin kapag andyan dyan ang Diyos, andyan yung presensya ng Diyos na siya natin pinag-aaralan sa ating GMJ, na kapag kasama natin ang presensya ng Diyos, diba? May security ka, may kapayapaan ka, ano man ang mangyari sa buhay mo. Kaya, maski meron kang karamdaman, ay nakatuon ka sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Andun ang pag-asa, kapatid. Nandun ang pag-asa. Oo, kaya mababasa nga natin sa Gospels, it gives us rich account of the role of healing in the life of Jesus, mga kapatid. Okay. Sinasabi sa atin ni Juan na maraming bagay ang ginawa ni Jesus na kung isusulat ng detalyado, maging ang sanlibutan hindi naglalaman ng aklat ng mga nasusulat. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ng ating Panginoon, pagpapagaling, pagpapalaya sa lahat ng sakit, pagpapalaya sa captivity ng demonyo, yan ay nabigyan ng kagalingan ng ating Panginoon.
at sa kanyang habag at sa ating pananampalataya, nangyayari pa rin yan sa buhay natin ngayon. Kaya ang pananampalataya at habag ng ating Panginoon nariyan sa atin. Pahalagahan lang natin na ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Hindi po yan ineffective yung salita. Kaya nga pag ikaw ay may binhi, pag isinabog mo yan, di ba? Tutubo at maglalabas ng kanyang bunga, no? Lalabas ang kanyang, kumbaga, magugulat ka na, uy, ito pala ang inihagis kong binhi. Ganon din ang salita ng Panginoon. Once na madeklara natin yan, sa alam ko mga kapatid, mga may nakikinig ngayon, alam ko na nangungusap ang Panginoon at may kagalingan nangyayari habang dinideklara natin ang salita ng ating Panginoon. I-claim lang natin mga kapatid ang kanyang mga salita. Amen. Glory to God. Do you know that our God is the Jehovah Rapha? Okay, pag-aralan natin yan. Yung salitang Jesus is Jehovah Rapha means Jesus Christ, our Lord, is our healer. Purihin ng Panginoon. Glory to God. It signifies that Jesus is the one na siyang nagpapagaling sa atin. Body, soul, and spirit. Siya ang paraan na kung saan ang kagalingan na mula sa ating Diyos Ama ay dumadaloy. Kaya tayong lahat, let's fix our eyes on our Lord Jesus Christ. Jehovah Rapha means the Lord who heals. See, maraming mga pangalan ng ating Panginoon at ito ay isa sa kanyang mga title. Kaya yung Jehovah Rapha dito sa Exodus 15:26, God says to the people of Israel, yun nga, binasa natin, pakinggan niyo mabuti, sundin ninyo mabuti ang mga panuntunan ng ating Panginoon. At ano ang sabi niyang ganyan? Hindi ko ipaparanas sa inyo ang mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. At very clear, ang sinabi niya, ako ang Diyos na nagpapagaling sa inyo. Kaya mahalaga yan mga kapatid. Ang pangalan Jesus lamang ang tanging ibinigay sa Acts, di ba? Tanging pangalan Jesus lamang ang ibinigay para sa ating kaligtasan. Salvation includes healing. Kaya yan ang gusto ng Panginoon para po sa ating lahat. You see, kaya kailangan malaman natin. Magandang pag-aaral to, Jehovah Rapha, the Lord who heals. So meaning to say, God is inviting us. Who do you think I am? Sino ako sa buhay mo? Ano ang sitwasyon mo? Ikaw ba ngayon ay may pagkakasakit? I am the Jehovah Rapha. So dito makikita natin, God gives the Israelites a promise. Sabi niya, kapag kasumunod kayo sa akin, ay hindi ko ipadarana sa inyo ang mga sakit. So dito makikita natin ang relasyon ng pagsunod sa ating Panginoon. Kasi kung minsan talaga akala natin, tama yung ginagawa natin. Hindi natin namamalayan. Yung palang ginagawa natin ay nakasasama sa templo ng banal na Espiritu. Kaya ngayon kung minsan tuloy nagkakaroon tayo ng karamdaman. At pag sinabi ng Jehovah Rapha, ay walang pagkakasakit ang pwedeng lumaban dito. God is over and above every and any illnesses and infirmities and sicknesses. Kaya mahalaga po, kapag tayo nanalangin, tawagin natin ang titulo ng ating Panginoon. Jehovah Rapha, kayo po Panginoon ang magpagaling sa akin. At dito rin sa Psalm 103 verses 1 up to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. Okay. Alam si Lord Jesus, ipinakita niya that He is the great physician who heals the sick. Sa Galilee, nagpunta siya sa iba't ibang mga lugar from different towns during the kanyang ministry dito sa lupa, healing every disease and sicknesses among the people sa Matthew 4:23. Sa Judea, napakalaki din ng crowd sa sumusunod sa kanya at nagganap din siya ng mga healing. Matthew 19 verse 2. Kaya in fact, wherever he went, into villages, into different towns and countryside,
You see, lumalapit sila sa ating Panginoon. Kaya nakilala ang ating Panginoong Diyos. At yung marami, they even begged him, huwag kang lumayo, dito ka sa amin, sa lugar ka namin. At yung iba, bigla na lang lalapit sa kanya at hihipuin siya at the edge of his cloak. O alam naman natin yan. At lahat naman ng hinipo lang ang ating Panginoon, nagkakaroon agad ng kagalingan sa Mark 6 verse 56. Kaya Jesus, our Lord Jesus, you see, pinagaling niya ang mga maraming tao, hindi lamang physically, but He also healed them spiritually by forgiving their sins. Kasama ho yan. Kaya yung ating salvation, kasama po yan mga kapatid. Luke 5:20. Kaya every day, in every way, pinakita ng ating Panginoong Hesus Kristo na siya ang Jehovah Rapha in the flesh. Kaya yung Psalm 103 verses 1 up to 5, dito makikita natin, tayo mga mananampalataya, let us bless the Lord. Everything that is within us, because God is our Jehovah Rapha. Siya ang Diyos na nagpapagaling sa ating lahat. At dito, ine-emphasize din ni Paul na, alam nyo, masaya ang puso ng Diyos kapag tayo ay gumagaling. Why? Because He reveals Himself as a God who loves us and is working in us. Kumikilos ang Diyos sa buhay natin, doing a lot of good things in our lives. Philippians 2:13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. So, ito po ang imbitasyon ng Diyos para po sa ating lahat, mga kapatid. God is doing something good even in the midst of our sicknesses and struggles, and He will always accomplish what He has planned for each and every one of us. Kaya buksan po lang natin ang ating isipan. Merong mga nagaganap na talagang mga pagkakasakit na minsan hindi mo maunawaan bakit nagaganap, at kung minsan it even leads to death. Manalangin tayo at hingin natin ang karunungan ng Diyos at magbibigay ng revelation naman ng ating Diyos. At alam nyo, napakaganda ng salita ng Panginoon sa atin, sa ating kagalingan. Okay, kapag tayo pinagaling ng Diyos, God renews our youth. God renews our strength. Kaya tayo po ay lumalakas tulad ng isang agila. Abay, ang agila ay napakalakas na ibon, napakalaking ibon, di ba? Pero ano sabi ng salita ng Diyos? Ang kalakasan natin ay nagmumula sa kagandahang loob ng Diyos. Grasya lang ng Diyos. Kaya tayo po ngayon na nandirito na sa kaharian ng Diyos, huwag natin baliwalain ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang bagong buhay na ito na ngayon ay pinaghaharian ng kaharian ng ating Diyos. Alagaan natin na ating sarili. Mayroong mga struggles, may mga pain, may mga traumas, may mga anxiety. Let's bring them all to our Lord Jesus Christ. Ang sabi, because He cares for all of us. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. May kagalingan. Kapatid, ano ang sakit mo ngayon? Mahal ka ng Diyos. Pagagalingin ka ng Diyos. Hingin mo ang kanyang karunungan. Sabihin mo, Lord, ano ang gagawin ko? At sigurado namang tumutugon ang Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. Where will our help come from? Where will our healing come from? It will come from the Lord, the maker of heaven and earth, the God who loves each and every one of us. Sa Psalms 84:11, mga kapatid, the Lord promises that He will not withhold any good thing from those who walk uprightly. Kaya it is important to remember that God is good. Something good is something defined. Defined to God's perfect wisdom. Sa Isaiah 55:8. And of course, hindi to atan ang wisdom ng ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan upang magbigay ng kaluguran sa ating buhay. Everything God has created has a good purpose. 1 Timothy 4:4. And even if we cannot fully understand all things. Okay, maraming salamat sa ating Panginoon. Tandaan mo kapatid, tandaan po natin ito mga kapatid, mahal na mahal tayong lahat ng Diyos. And if there is any infirmity, illness, any struggle sa ating katawan, God can heal us and restore us to our original condition. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon. Okay,
batiin naman natin ang mga may birthday ngayong araw na ito. Maraming may birthday, ha? Purihin ang Panginoon. May 9, 2025, happy birthday! Brother Darwin Datu. Brother Darwin, happy birthday! Sister Nika Carion. Brother Si Brother Jerome Orubia. At Si Sister Tina Orlina. Anak ni Brother Jerry. Anak ni Brother. Belated naman, happy birthday. Okay, Sister Chiki Riosa. Sister Marilyn Gonzalez. Sister Elma Javier. Sister Marie Mugot. Brother Nick Kawilan pala. Ito naman, happy anniversary. Sister Burge. Brother Juan and Sister Bergie Alamag. Brother Robert and Sister Grace Marquez. And belated happy anniversary. Sister Remy Andres tsaka si Brother Rod. Belated happy anniversary ha. At si Brother Paul and Sister Carla Galarpe. Sa inyong lahat. God bless you all. Have a great day. It's your birthday. It's your wedding anniversary. Be happy. God loves you. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Kapatid, repeat new song of the week, Author of Salvation by Brother Darwin Dato. Closing prayer tayo. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Iligap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. All for His glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If you need kindness, if you need redemption, one who understands us, one who looks past the past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, the author of salvation. If we need compassion, if we ask for mercy,
fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who learned past the past, we can count on Him, only to Him. Our God, our Savior, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our Savior, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. Send forward, Lord, to Him. Cast all your burdens to Him, because He is our willing Savior. Our God, our Savior, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our Savior, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. The author of salvation. The author of salvation. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the